na, One Western Visayas na! Alas 5 na, One Western Visayas na! Alas 5 na, One Western Visayas na! Yay! Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa. At saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang One Western Visayas. Masaligan, sadsaran sang kamaturan, kagwala sang ginadampigan. Ako si Attorney Cedfrey Cabaluna. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayaan na katungdan. Caitlin Revilla live sa GMA Broadcasting Complex sa siyudad sang Iloilo. Kaga ko naman si Adrian Prietos, live sa GMA Bacolod Station. Mga balita nga atong tutukan sa One Western Visayas. Enhanced Community Quarantine Pass ginapatuman na sa bugos nga probinsya sang Iloilo umpisa subong adlaw. DILG ginmanduan na ang mga barangay official nga talupang doon ang reklamo kag kinahanglanon sang mga residente. COVID-19 testing sa rehiyon nag-umpisa na. Pagwa sang resulta ginalauman sa sulod sang 48 ka oras. Bangod gid lang sa gintapas nga saging, senior citizen ginbuno patay. Barangay ginbutangan sang lungon ang quarantine checkpoint para ipanumdom sa mga pamuluyo ang ginapatuman nga enhanced community quarantine. Sumugod subong adlaw, nagumpisa na ang pag-usar sang Unified Community Quarantine Pass sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Ini ang gamiton sa mga residente nga luyag magwa sa ila banwa kag magkadto sa isa ka banwa sa probinsya. Apang paano kag sino gid bala ang mahimo magkuha sini. Mga puso, para maghatag sang update makaupod naton si Daryl Marie Sarmiento live. Daryl. Said Kate Adrian, umpisa subong adlaw dapat nakapanagtag na ang aton sining mga punong barangay sa probinsya sang Iloilo sang Unified Enhanced Community Quarantine Pass. Ginpatumanas ang bugos nga probinsya sang Iloilo umpisa subong adlaw ang paggamit sang Enhanced Community Quarantine Pass nga magamit sang residente tag sa magwa sa ilang nga balay. Nangayo ang syudad sang requirement mo. Nya ang masulod sa syudad kinahanglan may quarantine pass. So, dapat muna nga may form kita gin-suggest sa mga mayors nato. Sa Unified Enhanced Community Quarantine Pass, nakabutang ang ngalan sang residente nga nagauyat sang pass, address, lakip ng barangay, banwa, kag petsa, kung saan inigin issue para mas mangin balido mayara ini sang litrato sang ECQ pass holder, validity date, kag pirma sang punong barangay kag alkalde. Nakabutang man kung para sa diin gamito ng pass, kaangay sang pagbakal sang pagkaon o kung bulong. Magtatap sa kinahanglanon sa ikaayong lawas o kung magpa-check up, kag magtrabaho nga ginapahanugutan sa EOAT nga gin-issue sang gobernador. Isa lang dapat kapasang ihatag sa tag sa kapamilya. Magluwas na lang kung may masobra isa sa ilang kinahanglan mag-ubra. Halimbawa, duwa sila ka nurse. Okay. Tingin na lang sa ospital, hindi duwa sila tagaan. Ang nasambit nga quarantine pass ang dapat ihatag sa punong barangay kag hindi ang residente ang magkuha sa barangay. Pagklaro sang gobernador nga ang mga una na nga na-issue nga quarantine pass sa mga barangay ang mahimo lang magamit sa banwa apang kinahanglan sang Unified Enhanced Community Quarantine Pass sa tion nga magkadto na sa iban nga banwa o kun sa syudad sang Iloilo. Said aton nga ginapabalo sa publiko nga dapat barangay ang magpamalay-balay agud ihatag ang pass kag hindi nga papilahon pa ang mga residente sa barangay hall para lang nga makakuha sini. Said
Darit laruan ta lang ha, ining pass nga ni per household or per family? Said ang pagkuha sang ECQ pass amo ang per family halimbawa sa isa ka panimbalay kung mayara sang duha ka mga pamilya nga naga-istar, dapat ang kada pamilya may designated gid nga enhanced community quarantine pass. Tining enhanced community quarantine pass magamit man bala sa tion nga ginapatuma na ang curfew sa lugar? Said ato na nga klaruhon nga hindi pwede magamit ang pass bilang exemption sa curfew hours, magluwas na lang kung ikaw ang nagatrabaho, kaangay na lang sang aton sini nga mga frontliners. Said? Madamang salamat, Daryl Marie Sarmiento. Concerned citizen, nagpalabot sang reklamo sa One Western Visayas na tuoy sa wala paghatag sa ila sang relief goods sang barangay. Barangay officials ginaligar, may pinilian sa paghatag sang bulig. Si John Sala nakatutok. Isa ka concerned citizen sang Barangay Boulevard Molo ang nagpadala sang mensahe sa One Western Visayas na tuhoy sa ginaligar sini nga kapaslawan sang ilang barangay officials nga maghatag sa ila sang relief goods. Ang alegasyon sang sender, may pilidian lang ila opisyales sa paghatag sang bulig sa diin ang mga kilala lang kag ang mga may ikasarang ginauna pa kuno nga ginahatagan. Ginpahayag pa sa tagreklamo nga gutom na ang ilang naagyan sa karon ilabi na nga laban sa ila ang no work, no pay. Ginpadulungan sa One Western Visayas ang Barangay Boulevard Molo para klaruhon ang issue kay punong Barangay Virgilio Villanueva. Apang wala ini sa barangay. Apang nagdepensa naman ang barangay officials nga wala sila sang pilirian sa paghatag sang bulig kag ginauna ang mas nagakinahanglan. Sa pagkamatuod, nakaparilis na kami una, ginpadala to sa city government. Ang una tong ang gina-instruction gid halos na balaan sa radyo, sa media, sa TV, especially sa GMA. Nga ang ginauna gid ang mga driver naton. Kay sila gid ang unang mga ginalawag man da driver, tricycle driver, kun nakaparilis kami una subong. Suno sa DILG Iloilo City, masami nga ginahambal sang barangay official sa ila nga hindi tanan ang mahatagan gilayon sang bulig. Bangod man may gamay lang a quick response fund ng mga barangay nga ginagamit sa pagbakal sa mga ginapanghatag nga bulig. Limitado lang ang puntos ng barangay, no? May mga strategy man ang aton mga barangay, probably gina-prioritize nila ang mga marginalized sector sa ilang mga barangay, no? Panawagan sang barangay official sang Boulevard Molo sa mga residente nga kung may problema, hindi magduwa-duwa nga magpalapit sa ila. Inform sila kay para mabalaan nila, mapaabot naton. Hindi lang sila nga mambal gamiton ang Facebook amo ni ila barangay ila na karon pakalain. Kadto sila sa barangay para masabat namon kun Hindi pa namon mapagwa mo, pero sa sunod guro mga inadlaw maparilis na namon tanan. Upuod kay Cirilo Rinduque, John Sala, One Western Visayas. Mga barangay official ginapasabat sang Department of the Interior and Local Government sa mga reklamo nga nabaton halin sa mga residente. Alkalde sang syudad nagpaandam sa mga nagapangilkil sa pag-issue sang quarantine pass. Si Zen Kilantang nakatutok. Ginpahayag ni City Department of the Interior and Local Government Director Roy Definio nga madamo ini sa mga reklamo nga nabaton halin sa mga residente paagi sa mga mensahe nga ila nabaton sa social media. Lakip sa mga reklamo ang wala pagpatuman sang social distancing, hindi alalangay nga paghatag sang food assistance kag wala mahatagan sang home quarantine pass. Gilayon nga ginakuhaan sang paathag ang mga opisyales sang barangay agud masolusyonan ang problema sa mga tao. Namon dayon para dasigay na lang bala. Pagkabato namon sa Facebook page nga copy namon na ipasa amon nga district officer namon amo na siya ang manawag o kung ma-text sa concerned barangay, immediately response man sila. So ang immediate response nila sabat man to namon sa naga-complaint. Samtang nagpaandam naman si Mayor Jerry Tranyas sa mga barangay nga nagapatigayon sang extortion sa diin ginabaligyan nila ang quarantine pass sa Pumuluyo. Papaintindi ko sa inyo na bisan kapartido pa kita. Ipadakop ta kamo sa pulis ta kag ilukot ta kamo dahil sa karsel subong dayon for extortion. Manabat naman ang mga barangay official sa tion nga madakpan nga nagapangilkil sa mga residente. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Bangod sa kakulang sang surgical kag N95 mask, pila ka mga pulis sa probinsya sang Negros Occidental diskarte ang paggamit sang panty liner kag napkin agud itapal sa ila sini mga cloth mask. Ining balita ang aton gintutuka.
Sa nagapadayon nga border control points kag contact tracing sa Negros Occidental, nga ginapangunahan sa kapulisan, nagapadayon man ang problema sa kakulang sang surgical kag N95 mask. Ang diskarte sang non-medical frontliners kapareho sa mga pulis sa Talisay City, napkin o kon panty liner. Ang amo nabi nga mask ginakulang, so may-ari iban nga gina-produce lang sa amon nga ginahimo lang niya sang kwan so gina-donate. So bali ginalabhan lang namon kung kulang gid. So para hindi kasulod ang kwan, ginausara namon sa napkin or either ng kwan panty liner para hindi ma-absorb ang nagasulod nga hangin. Wala huya-huya ang magbakal sa Tiangge, kaginatunga sa mga kapulisan. Ining magaserbe filter sa mga cloth mask nga ilan na baton gikan sa mga donasyon sa mga frontliner. Importante gid nga magmask ta kay hindi ta wala ta kabalo sa mga tao nga nagaparapit bala sa aton para makatag man sang proteksyon sa aton mga kapulisan kag sa tagsa-tagsa. Una na nga nagpabutyag ang tagpamuno sang NOCPPO sang pagsaludo siya mga tinawo nga 24/7 ang operasyon sa Sur, Norte kag Central Negros. Sana naman ay hindi tamaan ang ating mga kapulisan. Kaya nga yung we keep on reminding them to always wash their hands, yung maintenance ng cleanliness ng office, yung cleanliness ng katawan. Ang Technological University of the Philippines Visayas naman sa may Talisay, ginapangunahan ang 3D printing sang face shields para sa frontliners. Inikabahin sang DOSC Hive program nga nagaduso sa paggamit sang siyensya kag teknolohiya agud mapamaayong sitwasyon sang komunidad. Madunduman nga nagapanawagan na ang tagpamuno sang CLMMRH sang raincoats kag improvised PPEs bangod ginakulang man sa karon ng ospital sa supply. Opod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Kibaloon naton ang mga nagkalain-lain nga tikang sa mga lugar sa riyon agud mabatuan ang paglaptas ng coronavirus disease 2019. Si John Sala nakatutok. Nagapadayon ng pagdisinfect sa mga pampublikong transportasyon sa Banwasang Malay, Aklan. Ginpangunahan sang Malay Municipal Health Office ang libre nga pagdisinfect sa mga tricycle kag e-trikes nga among mayor nga transportasyon sa isla sang Boracay. Masobra naman sa pulo ka mga passenger boat nga nagabiyahe padulong sa isla ginpang disinfect humalin kahapon. Lakip sa mga ginpang disinfect ng mga life vest kag handrails sang mga sakayan kag ports. Padayon ng operasyon sa mga motorbangka gikan kag padulong sa isla para lang sa mga residente sang Boracay. Kabayan sa Guimaras COVID-19 Response Plan, isa ka simulation exercise ang ginpadigayon sa Banwasang Hordan, Guimaras. Ginpakita sa among aktibidad ang mga insakto nga pamaagi sa kung paano respondihan ang mga tawo sa komunidad nga ginasuspetsahan nga na-infect sang virus. Kaangay na lang sang may mga hilanat kag ubo. Antes inidalon sa primary quarantine facility para bulngon. Nahibaluan nga may natumod na nga mga quarantine area sang 5 ka banwas ang probinsya para mabutangan sa mga patient under investigation. 68 ka mga residente gikan sa nagkalain-lain nga banwasang Antique ang na-stranded sa karon sa banwasang Pandan o pisasag ginpaidalon sa Enhanced Community Quarantine ang probinsya. 33 sa mga ini ang temporaryo nga nagtiner sa Hilito Memorial School sa Barangay Santa Cruz kag 12 naman ang yara sa Buang Elementary School sa Barangay Buang. 23 sa ilang mga trabahador halin sa Boracay nga bangod sang krisis na untatang obra sa isla. Naghingagaw kuntani ang mga ini nga makapauli apang wala naging panugutan nga magpauli sa ilang mga banwa. Sila ang ginakabig sang lokal nga otoridad nga PUMs. Samtang ginmandoan naman sang lokal nga panguluhan sang probinsyang mga alkalde nga tatapon anay ang mga residente nga na-stranded paagi sa paghatag sang pagkaon kag tululugan tubtub matapos ang bulan sang Marso kun sa diin pagatun-an kung nagmaayo na ang sitwasyon kag pwede na sila papulion sa ilang mga panimalay. Temporaryo nga ginsuspindi ang obra sa Kapitolyo Provincial sang Capi sa gudatagan sang ligwa ang pagdisinfect sa bilog nga lugar. Nagapadayon naman ang obra sa mga empleyado nga nag-opisina sa gwa sang Kapitolyo. Kagabi sang ginpang disinfect naman ang pila ka mga pampubliko lugar sa syudad sang Rojas. Base sa data sang Capi's Provincial Health Office, may 27 ka mga patients under investigation kag 3,601 ka persons under monitoring ang probinsya. Isa nang nalista nga positibo sa COVID-19 sa probinsya sang Capiz. John Sala, 1 Western Visayas. Mga kapuso, subong nga hapon, may kaygunan kita nga makaupod live sa telepono ang isa sa mga nagpositibo sa COVID-19 sa Western Visayas para maghatag man sang iyang eksperyensya sa pagpakigbato sa masakit. Sir, mayong hapon simo. Mayong hapon, attorney. Mayong hapon sa tagpalamati sang
may Iloilo. Sir, kamusta ang imo nabatsyag subong? Kamusta ang imo health? Subong sir, si Ari pa, sige ang aton nga pakigbato isang sininga ginatawag na COVID kag pinatagaan min kita sa mga medical doctor naton sa mga nagkasari-sari diri nga bulong sa hospital kag subong medyo hapo pa kita, may gamay pa kita nga ubo kag wala naman kita sang hilanas, wala naman kita akong likod, attorney. Sir, kung balikan ta lang, no, anong nabatyagan mo sang imo nabalaan nga positibo ikaw sa COVID-19? Actually, attorney, wala big ko sang nabatyagan nga nag-positive ko sa COVID-19. Kay daw as usual lang yung ginhilanas ako, nag-upo ako. Pag amo lang attorney, nagsakit ang akon nga likod nga daw ginatuslok dala sir. So amo to nga daw hindi ko magwantahan nga gasinakit sa kataman. Ti ang para mabalaan man sang kadaman, kamusta anong sitwasyon mo dahil isa ka lang sa kwarto subong kay ti gina mando na nga hindi ka wala ka dapat upod, no? Can you tell us ang situation mo subong sa ospital? Yes sir, ari ako diri sa isa ka isolation room nga wala sa makasulod nga pamilya ko, wala sa makasulod nga mga friends ko kag makaluwasan gid sa mga nurses kag doctor diri nga nagadulong sa akon sa mga pagkaon kag naga-check from time to time, nagadulong sa akon nga mga kinahanglanon nga mga bulong diri sa sulod sang isolation room. Sir, sa ini nga mga sinimana, adlaw-adlaw batyagan naton kakulba, kakugmat sa mga tao. Ikaw nga nangin positibo sa COVID-19 kag aton nalauman nga mag-recover. Ano ang imo abiso bisila sa pagatubang sining aton krisis nga nabatyagan subong? Ang akon lang mahambal sa mga tao, dapat hindi na kita magpinagawa sa mga istorya nga buligan na lang naton kung paano naton matapna ang ini nga sakit at maghalong kita sa ating mga pinataon, maghalong kita sa mga din siguro kaya dati isama na sir sa mga ginahalinan sang mga viruses siguro kag siguro magkaon din kita sa mga masustansya nga pagkaon. Sa latest nga medical bulletin ginahambal nga estable na ang imo kondisyon subong man sang 3 man nga naging positibo diri sa Western Visayas. Para sa imo anong nanginyabi nga basin paano naging madinalagon ka sa pagkontra sining COVID-19 para makitaan ta man ang mahatag tang paglaom sa mga ginakulbaan nga masarangan naton ini ato bangon. Amo na gani sir nga nagaistorya kami ni Gob sang amon man nga probinsya nga masarangan sa ini ato bangon ining ginatawag na COVID-19. Determinasyon lang gid sir ang aton nga pabaskog sa aton ang aton lang gid nga determinasyon kag siguro pagpati man sa Ginoo nga kita mag-aayo kag nakabalo ako nga siguro sir basi hindi man kita pagtagaan sa mga amo sini nga mga sakit kung hindi naton na sarang makipagbatukan. Ang mga taong nagatatap simo dira sa ospital, mga doktor kag nurses, kamusta naman ang ilang pagbulig sa imo, sir? Okay man sir, magsulod sila daw mga astronaut sila nga naka-gear, daw makita nila istora ng naka-full gear sila. Grabing sakripisyo. And I hope medyo ginaubo ka pa, sir. And I hope yes, na mag-aaral ka na fully. Tama na Sir Cedric, nang ginaubo-ubo pa ako gamay. Pero unlike before nga daw grabe, kitang hapon nga ubo kag
at least subong may ginadupla na ko balang pasensya gid sa mga nagapala niya pondira. Pag may ginadupla na ako nga plema, subong unlike before nga so dry cough lang gid attorney. So mayo na nga senyales kay kung dry cough isa na sa mga sintomas ng COVID, kung may plemas mas makamayo-mayo na. Oo, nga daw hangin lang gid balang imo nga ginaubuga, inubo ka lang gid nga daw hangin nga wala ka man sang plema nga iluad. Salamat sir sa imong paghatag sa mong kaygunan nga ikaw may istorya. At least nakita kami sa mayo nga balita, kabay padayo na ang pag-improve sa imong health kag mag-ayo ka na fully kag makabalik sa imong pamilya kag komunidad. Salamat sir sa tiyon nga natag mo sa amon. Okay, attorney. Madamo gid nga salamat. Sa Bacolod City, lalaking ginapatihan, hubog na sapuan niya patay sa tungasang irigasyon. Liquor ban sa syudad, hugot niya ginapatuman. Ining balita nga itong gintutukan. Wala na sa kabuhi sa masapuan ang ining lalaki sa kanal sang irigasyon sa barangay Sumag sa Bacolod City. Ara sa 60 anyos ang edad kag may kataason niya 5'3", tubtub 5'4", kalbo kag nakaitop na t-shirt. Napatay to sa true drowning or natural death kay prior to sa nasapuan, nakita ta to siya nga kwan nga may nakakita to sa iya nga hubog. Tapos nagaliyong-liyong pakadto dito sa kasiutan nga lugar. Masami nagalibot nga hubog sa Sumag ang lalaki apang wala man sang may makatubod sa iya pagkatawo. Ang kapareho sining insidente ang tuyo sa Executive Order No. 25 ukon ang pagdumili sa pagbaligya kag pag-inom. Magluwas pa sa pagsarado sa mga videoke bar, internet cafe, pisonet kag gaming station sa Bacolod. Ang kapulisan aktibo sa ilang pagpamalay-balay dala ang pinasahi nga panawagan. Gani, dapat kita maglagaw-lagaw, mag-standby sa mga plaza, mag-inom-inom sa tupad balay, makipag-chismisan, mag-kutyo-kutyo, kag hindi magtiner sa aton mga panimalay. Gani, dapat na kita maglayaw, magwa sa aton mga balay para makakuha sang virus nga COVID-19 kag mapatay kita sang timprano. Do not worry, do not panic, kay subong may nagapanic buying na sang bulong. Pinoy kita, mabuhi kita sa lugaw lang. 1 ka kilo, makaigo sa 1 ka semana, kung lugawon lang naton. Katuyuan sang liquor ban nga masiguro nga ginapatuman ang social distancing kag maobserba ang home quarantine. Virus nga maglibot-libot, gadamo. So, social distancing is really very, very important. We cannot take that for granted at all. Bisan sa balay, sulod. Samtang sa baylo nga EDCS-1 extension, ginatanaw naman sa syudad ang paggamit sang South Hills Academy Building sa Danan Alhis, agod na mangin quarantine center para sa mga PUMs. Subong man ang West Negros Integrated School sa tupad sa isa ka pribadong ospital nga posible gamiton bilang PUI center sa Bacolod. Magapabili naman ang base center bilang respiratory center bangod sa pag-awas sang nagapakonsulta sa mga outpatient department. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Sa Banwas ang Pavia Iloilo senior citizen, ginbuno patay sang 3 ka persona ang ginapayag ng ngawat sang iya tanom nga saging. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok. Padulong sa ilauma sa Barangay Pandak Pavia ang mag-asawa nga Bonifacio kag Crispina Herbasa sang maaktuhan ng 3 ka mga lalaki nga nagapangawat sa ilagin tanom nga saging. Karon kay medyo pagsik pa niyang babaye, ginlagas siya. Kasunod man ang bana kada kahinay sa kay mild stroke sa mo. Oo. Nagkomprontahan na ining kay siyempre ngawat sa mo sila sang victim. Nakitan pa sang bana kung paano ginpulihan buno sa mga suspek ang 64 anyos nga biktima. Napatay ron ang may buno sa digya sa liog, tapos 2 sa dugan. Wala pag kita ko nga si na Inura. Tiyan mo to ginsugo ko ni Pakas nga tawag tanod. Arestado sa hot pursuit operation ang mga suspek nga sanday Eduardo Wales, 50 anyos, Victor Napawit, 39 anyos, kag Jobert Ordanza, 41 anyos, lunsay mga residente sang barangay Balabag, Pavia. Ginpanginwala sang isa sa mga suspek ang krimen. Wala mo kung balo ito mo? Ano ang tubo ito kay... Nagano ka lang ni Hay? Nagano ka lang din sila maupod mo itong rubra?
Hindi, naumpod ko lang. Ngita sa kautan mo. Tiya, panukuli mo kung nagagi dito. Base sa investigasyon sa Pavia Police, lunsay nakainom ang mga sospek sa natabo ang krimen. Sanday ordan sa kagwales ang tukhang surrenderi kag nangin subject na sang bypass operation sadto. Upod kay Hans Tiserto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas. Mga kapuso, importante ang paghatag sa nagkakaigong impormasyon na tuoy sa COVID-19 sa otoridad. Mahimo ka mo magpakig-angot sa Department of Health Western Visayas, Center for Health Development sa telepono 033-332-2575 kag 332-2329, local 149. O kan sa mobile numbers 0925-546-9919, 0998-532-4047 kag 0917-775-9256. Mahimo man ka mo magpakig-angot sa provincial kag city health offices sa inyong lugar. Diri sa syudad sang Iloilo sa telepono 033-333-333 kag 333-233. O kan sa mobile number 0939-406-5986 kag 0919-066-1554. Iloilo Province 033-335-1889 o kon mobile numbers 0961-527-0491 kag 0915-003-4957. Bacolod City 034-432-3871-73 o kon mobile numbers 0951-874-7228 kag 0922-762-7882. Negros Occidental 034-431-2865 o kon sa mobile number 0956-130-1214 kag 0961-559-2054. Aklan 036-268-5626 kag 268-8579 o kon mobile number 0951-135-6577. Antique mobile number 0948-719-1457 kag 0965-942-7240. Copies sa telepono 036-621-3730 kag 620-1257 o kon sa mobile number 0921-991-2064 kag 0916-241-1596. Kag sa probinsya sang Guimaras sa mobile number 0998-369-3844 kag 0926-713-1372. Mga kapuso, ulupod kita agud matap na ang paglapta sang COVID-19. Nagapanawagan kami sa local government units kag rural health units nga mag-email sa ila emergency hotlines sa regionaltv@gmanetwork.com. Barangay Concepcion nagpahamtang sang lungon sa checkpoint sang barangay bilang paandam sa pumuluyo nga hindi magwa samtang ginapatuman ang enhanced community quarantine. Si Zen Kilantang nakatutok. Umpisa sang ginpatuman ang enhanced community quarantine sa syudad sang Iloilo, may nagkalain-lain nga estratehiya ang mga barangay kung paano ini mapatuman. Kapareho na lang sa Concepcion City proper nga nagpahamtang sang lungon sa ila checkpoint. Sa karatula nakabutang nga stay at home o kung stay here. Suno sa punong barangay, ini ang iya naisipan agud matahap ang mga residente nga magtenir sa sagwa sang ila pulian, ilabi na sa tion sang curfew hours. Langit impyerno diin kamuti ang amon, magpili ka sining diba, either mas stay home ka o kung mas-stay ka dire sa may live actual gid nga lungon o kung kabaong. Naobserbahan sini nga kung sang una madamo pa nga mga kabataan ang nagalagaw kun gabi, apang subong nagatinir na ang mga ini sa ila pulian umpisa alas 8 sang gabi. Pag alas 8 wala nagid sa tanan yung mga tindahan, labi nagid sa karsada, kag wala nagid tawo galakat. Kay kung may nagalakat pa, diin ang quarantine mo kag nga abis kan may quarantine pa, tapos na curfew na ni subong. Ang iban nga mga residente ang paborman sa inisyatibo sang barangay official. Dapat man sila hindi maglagaw kay mga bata, sila galagaw, sila mag-ara sila sa kali, bala. Tiya mo gina dapat istriktohon gidya. Okay man na siguro kay para man na sa tanan. Nadesisyonan man sang siyam ka mga barangay sa waterfront nga magpatuman sang one entrance, one exit sa diin ang ila lang ang mga residente ang makaagi sa ila lugar. Upod ka Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.
Ari nang ginahulat sa tanan, probinsya nagpagwaan na sa executive order agud ipaidalo ang Negros Occidental sa enhanced community quarantine. Otoridad ginapakabayman ang publiko nga unta na ang diskriminasyon sa aton mga health worker. Yaring balita nga aton gintutukan. Sa isa ka magamay nga pagtililipon sa Kapitolyo, emosyonal niya ginpangunahan sang gobernador ang pagpangamuyo sa pagpakigbato sang probinsya sa COVID-19. We are not alone in this battle. We have a God whom we might have disregarded. Yes, the virus has reached our island, but this is not the time to cower in fear and confusion. Subong adlaw ginpermahan sa gobernador ang Executive Order number 20-20 Series of 2020 o kunan Executive Order placing the entire province of Negros Occidental under enhanced community quarantine nga magasugod sa Marso 30 Lunes. Limitado ng pagwa sa balay sa din ipatuman na ang pag-issue sang quarantine pass, suspendido ang tanan nga pampubliko nga salakyan, kag sarado may establishmento, magluwas na lang sa mga butika, kag nagabaligya sang pagkaon kag supply sang basic commodities. There's really no need to panic. If it's normal for you to buy for 2 days or 3 days, retain that. Do not go buying for 30 days. Sa Bacolod City Government Center naman, wala man napunggal sa alkalde ang luha samtang naghatag sa mensahe sa mga pumuluyo. To pray for our lives. Hindi ba? We're talking about our lives here. It is what is at stake. Isa ka sulat ang ginpalabot sang Riverside Medical Center Incorporated sa gobernador sa gina-eksperyensya nga diskriminasyon sa ila medical staff. Ini matapos ginanunsyo ang unang kaso ng COVID-19 sa Bacolod City kag may duwa na ka mga PUI ang napatay. Ang akon apelar, we don't have to discriminate. Hindi man kinanglan nga makulbaan kita, especially kung sila nag-aubra sa hospital, nurses, doctors, mas sila gani kabalo mag-aman sa kaugalingon nila. Agod masolusyonan ang kakulang sang manpower. Temporaryo nga i-assign sa City Health Office ang kapin 30 ka professional nurses nga nag-aobra sa mga opisina sa government center. You have to think first before you move. So the meetings are necessary. We share all those people who are supposed to be knowledgeable para nga makaplastar ka, makahidesider ka according to information. As of March 25, 8 ka mga PUI ang padayon nga na-admit sa nagkalaylayong ospital sa syudad. Sa 25 ka specimens sa ginpadala sa RITM, isa ang nagpositibo, 15 ang negative kag siyam pa ang ginapaabot nga resulta. 1,266 naman ka mga PUM ang padayon sa karon nga ginamonitor kag naka-quarantine sa ilang mga puluyan. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Western Visayas Medical Center nag-umpisa na sa pag-test sa mga specimen gikan sa nagkalain-lain nga lugar sa reyon. Resulta sang last batch sang specimen nga ginpadala sa RITM ginahulat pa nga mag-abot. Si John Sala nakatutok live. John? Kate, pila na ka mga patients under investigation ang napatay na nga wala pa mahibaluan kung bala positibo sila o kung negatibo sa coronavirus disease 2019. Ang butang nga ginakalipay subong sa Department of Health Region 6 nga sarang nakita makatest sa mga specimen diri sa aton rehiyon. Padayon na ang pag-test sa mga medical technologists ng Department of Health 6 sa mga specimens sa mga patients under investigation sa COVID-19 nga wala na gindala pa sa RITM kundi sa Western Visayas Medical Center sugod sang Martes. Ini matapos yung naging regional testing center ng ospital sa tanan nga COVID-19 patients sa Western Visayas. 8 tanan ka mga specimen gikan sa mga pasyente ang gintest na kag mahimo mahibaluan ang resulta sa sulod sang 48 tubtob 72 ka oras. May ipang-validate nga ang mga results kagapon. So hopefully makapagwa naman kita aton nga first nga result. Dugang paniwaniko nga sa sulod sang isa ka adlaw sarang makatest ang PCR machine ukon polymerase chain reaction machine sang 35 ka mga specimen. Gani na kong mabulig sini nga mas madasig nga mahibaluan ang mga positibo sa balatian. Sugod subong wala na sang specimen pangadalon sa Research Institute for Tropical Medicine. Tanan diri na naton ginatest sa Western Visayas Medical Center. Sa nagligan nga Domingo ang pinakauli nga batch sang mga specimen sa mga pasyente nga ginpadala sa RITM. We have 44 specimens sent last Sunday sa RITM. Sa karon mayara sang 233 ka mga patients under investigation kag 40,506 ka mga PUMs ang Western Visayas.
Kate, liwat nga nagapanawagan ang Department of Health Region 6 kasundon gid sang publiko ang ginapatuman nga precautionary measures sa gobyerno. Bangod apisar nga mayara na katasubong diri sa testing kit sa rehiyon, mas maayo sa gihapon nga malikawan ng paglapta pa o kung napagdugang pa sa mga nagapositibo sa COVID-19 pinaagi sa pagsunod sa mga precaution sa gobyerno. Kate? Madamo nga salamat, John Sala. Sa tunga sang coronavirus pandemic, mga illegal vendors sa downtown Bacolod balik sa iladaan nga pwesto. Home quarantine nga panugyan sang gobyerno, hindi uso sa mga ginakulang sa pondo. Ining balita ang aton gintutukan. Nagpinagusto sa pagpwesto sang ilang mga ginabulante ang mga vendors sa downtown area. Halin sa makalanon, medyas kag serbisyo. Ang ilang ginasaligan, wala pulis nga manita bangod masako sa pagbantay sa mga border check-up points. Sila ni, wala sa gloves, wala mask, hayahay pa nga nagapang manicure sa kilid dalan. Nga, kung makulba kasi wala kami kakaunon kung makulbaan ako. Anong gusto mong kakaunon, how? Yung pang baka kailan ng umaga at saka tanghali gabi. Ang mag-utod nga Schmer kag Virtus, mga face mask nga buot sa tela ang ginabaligya agud maipauli nga pagkaon. Kabahin sila sa Muslim community sang syudad nga nagatinguha makatibaw sa kapierdihan. Wala makamukha no kung mag-ano man kami sa balay. Budlay magpaano lang sa balay kung magwa. Ara, ma-display lang, may kwarta ka na. Ang mga manugbaligya sang prutas, ginakabig nga oportunidad ang pandemic agud maubos ang ila stocks. Kung masitaan sang pulis, ang masamig na rason, ang prutas, nagapabakod sa immune system. Gani dapat, pasugta na lang. Di lang ani mang dakop para padugang ni bakod immune system ang fruits. Oo. Tapos? Para mabuhi man kami, kaya wala kami income, kundi amulan ni amon baligya. Sunod sa syudad, padayon ang ilang operasyon kontra sa mga illegal vendor ilabi na. Hugot ang panawagan nga magpahimuno sa balay. Dutay na lang ang vendors sa downtown. And I think sige nga ito ni police na kwan sila. Gina-apprehend sila. Apisar sini, madamo sa gihapon sa nagapakabal. Si Manong Mario, hindi ko numalatnan sang balatian. Bangod bastante ini sa lain nga sahi sang alkohol. Whiskey. Dino kagapon? Whiskey. Naman. Coronavirus. Ano? Coronavirus. Sigurado kanong kung mag-inom ka alcohol, hindi ka gidya ano? Ano lang? Bye. Okay na. Opod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Department of Agriculture Region 6 nakatag na sa masobra 2,000 ka food passes sa mga naga-deliver sang pagkaon sa bugos nga Western Visayas. Ang food passes ang kinahanglan sa mga naga-deliver sang pagkaon para makalusot sa mga border subong ang napatuman ang border control kag travel restrictions. May biluan, ginapanugutan ang pagwa sulod sa mga naga-deliver sang supply sang pagkaon sa riyon. Kung karon kung ilimit, ang kuan lang sila sinadira is kung may ara si Thomas hindi pwede. Pero kung kuan man ang farmer nga sa iya pamatyag kag based man sa physical niya kondisyon, they can be allowed. Tipo karon abi may inog harvest sila nga palay, tapos hindi mo siya paguon, kanugon to sang palay. Amo nang ginistoryahan namon nga aside sa concern on COVID, the concern on hunger. Philippine Army ginkalipay ang pagdeklaraman sang ceasefire sang CPP, NPA, NDF sa tunga sang COVID-19 crisis. Apang pwersa sang gobyerno wala untat ang monitoring in kaso mangharas ang rebelde nga grupo. Si John Sala nakatutok. Nagligag nga simana nagdeklara si Presidente Rodrigo Duterte sang unilateral ceasefire sa tunga sang puwersa sang gobyerno kag CPP, NPA, NDF. Unay ni ginreject sang rebelde nga grupo bangod ginakabig nila ini nga premature kag hindi sincero. Apang kung nagpagawa sang statement ang CPP, NPA, NDF nga nagaugyo na sila sa tanyag sang gobyerno. Butang nga positibo naman ini ginakabig sang Philippine Army. Actually, on our part, their pronouncement came a week late than the ceasefire that was offered by the armed forces or by this government, the Philippine government. However, kahit pa gano'n, sa panahon ngayon, sa panahon na kailangan ng mga Pilipino, ng buong mamamayan, ng isang pagkakaisa laban sa gera sa COVID-19,
then we appreciate the move of this CPP and PA. Gindeklara ang ceasefire para maghatag sa nagakaigo nga igtalopagod ang puwersa sa gobyerno sa pagbulig sa publiko sa tunga sang halitugas ang coronavirus disease 2019. Sa piyak sini wala nagapakampante ang puwersa sa gobyerno bangod suno sa ila hindi masaligan ang rebelde, ilabi na sa istorya sang kalinong. This group has always been very deceptive. From the start of our unilateral ceasefire, we have reported already violations on their part. Not really a violation, but a gross attack on the part of the New People's Army against government forces. One of which was reported dito sa area of operations ng 3rd Infantry Division sa Negros, kung saan isa sa patrol base natin ay inattack nila. Upod kay Siri Lurenduque, John Sala, One Western Visayas. Pamilya sa Barangay Ginhalaran, Silay City, ginapatihan ginsulong sang aswang. Mga tinulo sang dugo nakitaan pa sa mga lugar. Ining balita nga gintutuka. Napuhag ang kuntani matawhay nga kagabihon sang isa ka pamilya sa Barangay Ginhalaran, Silay City. Ang aligasyon, ginataki sang aswang ang ilabalay kagintuyo ang mga kabataan nga nagakatulog. Ang mga tinulo sang dugo sa pader, panapton, kaghabol nga ini, ang ginapahayag iya sang aswang nga luweg kuhaon ang mga bata. Sa cellphone video ginpost ni Ansel Padaon, ginsaysay sa mga ginapatihan biktima kung ano ang natabo sa ila lugar. Basta itom siya tapos may ikom nga balahibuhon. Bali, a year ago nakita na ni siya nagsubong sa ilan nga balay kaduwa na ng incident nga ginsulod. Ang bata gin-target sa aswang, ginsaysay man kung paano ini nakaluwas sa ginapasuni aswang. Napatyagan niya ko nung may katulo-tulo kung siya kamot. Kita o man din na siya kamot niya may dugo na. Nagapangayos ang bulig sa barangay kag pulis ang pamilya. Sunod si Iban, posible isa lang kadako nga kuring. Ang nagsulod sa balay sang pamilya apang hugot. Ang inapagpati nga isa kamay malain nga ginhawa ang nag-atake sa ila. Kabudlay mag-explain kami mga tao nga hindi magpati pero mismo sa amon niya, na kami ang naka-experience, mga bali din amon niya tuhod. May mapati man o kung wala, suno sa pamilya, padayon sila nga manginlaman sa posible liwat nga pag-atake sang aswang sa barangay. Upod kay Reynald Castillo, Adrian Prietos, One Western Visayas. Duwa ka eskwelahan sa syudad sang Iloilo ginhimo nga isolation facility sa mga PUMs kag PUIs. Si Zen Kilantang nakatutok. Natumod na sang Iloilo City Government ang duha ka mga eskwelahan nga magaserbe isolation facility sang persons under monitoring kag persons under investigation. Ini ang Iloilo Central Elementary School kag Mabini Elementary School. Ipahamtang diri ang mga individual nga hindi masarangan bantayan sa pulian, mga persona nga wala nagasunod sa home quarantine kag ginasepara naman ang PUI. Mga mild na PUIs nga why comorbids dara na naton. Pero kung may mga comorbidities, kung may mga controlled, for example, PUI siya, pero non-elderly, pero may hypertension, dapat sanitarium ng referral. Quarantine facility, and if ever there will be more patients that may not be accommodated, most probably Mabini Elementary School will also be utilized. May 50 nga bed capacity ang isolation facility sa Iloilo Central Elementary School kag nagsugod na sa pag-akomodar sa mga pasyente humalin Lunes. For the PUIs, kung pwede namon nga ma-segregate per room. Ang nami lang balan sa mga schools kani kay every room may ara ng CR. So no need sila nga magguwa-guwa. Magluwas sa duha ka eskwelahan, ginahanda man ang iban pa nga eskwelahan agud magamit. Tanan nga personal needs sa mga pasyente ang ginahatag sang city government, kag ginaobserba ang quarantine procedures, agud gilayon sila nga makarecover. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Mga kapuso, padayon nga nagasaka ang kaso sang coronavirus disease 2019 sa Pilipinas subong nga adlaw sang ginkumpirma sang Department of Health ang dugang nga 71 ka positibo nga kaso kag mga dugang nga mga napatay. Sa kabilugan naglabot na sa 707 confirmed COVID-19 cases sa pungsod. 45 naman ang ginbawian sang kabuhi. Samtang subong nga adlaw sang ginkumpirma si Senator Sonny Angara nga nagpositibo man ini sa COVID-19. Si Angara ang ikatat
nga senador nga nagpositibo sa test. Positibo man sa nasambit nga virus, sanday Senator Juan Miguel Zubiri kag Senator Aquilino Coco Pimentel III. Of course, ang aton mga honorable officials, tiner sa mga panimalaya. Umunang importante, you set a good example para sa mga pumuluyo. Di ba, Kate? Yes, that is right said. Kag syempre, abiso man sa aton nga mga lolo kag mga lola nga kung pwede palang tinir na lang kamo sa inyong panimalay tungod kay prone kamo o kung high risk kamo sa COVID-19. Kag syempre, hindi lang sa aton nga mga senior citizens, pati pagid sa mga pregnant women, sa mga may sakit sa baga, sa tagipusoon, kag kung nubo ang imo nga immune system. Kisa budlay man pungga ng aton mga lolo kag lola. Pero kilanlan, kay palangga naman kamo. Adrian, napermahan ako ng executive order ni Gov. Lacson. Said Kate, amo na gani, mahadlok na lang kamo sa aswang kundi kamo mahadlok sa COVID. Diri naman niya sa Negros Occidental, mga kapuso, 12:01 sa March 30, that is a Monday. Sining nga Lunes, igapatuman na ang enhanced community quarantine. Amo na gani, timbahay kita ditanan sa Negros. Kate said, Magululupod kita nga magtutok kay baloon ang balita tungod Local News Matters. madamo nga salamat mga kapuso subong man ang yara sa luwas ng pungsod nga nagtutok sa madalagko kag mga nagapanguna nga balita sa Bugos nga rehiyon. Ako si Adrian Prietos. Sa ngalan sa Bugos nga puwersa sang One Western Visayas, ako si Caitlin Revilla. Kag ako naman si Attorney Cedfrey Cabaluna, naghahatag importansya sa mga balita lokal. Mga puso, we are Western Visayas. And we are one. GMA Regional TV, One Western Visayas. Buong puso para sa Pilipino.